Our faithful and everlasting Father, maraming salamat, Lord, for 53 Lord's Day na ipinagkaloob mo sa iyong iglesia. Salamat sa mga mensahe na napakinggan namin mula sa pulpitong ito. Pero minsan pa, Lord, sa isang huling pagkakataon ngayong taon, Lord, kung paano mo kami sinamahan noon, Lord, nawa, sabahan mo ulit kami ng iyong presensya. Kung paano mo tinulungan ang mga nag-proclaim ng iyong salita, itulungan mo muli ako, Lord, na i-proclaim ang iyong mga katotohanan. Help us, Lord, na i-treat to, not just the final preaching this year, 2023, but this is also might be our last sermon na pwede naming marinig. This might be the last sermon that I will be preaching. Kaya, Lord, help us daw talagang i-proclaim yung salita with confidence and with boldness. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. We really need your help ngayong oras na ito. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. For our final sermon ngayong taon, 2023, our passage will come from Deuteronomy chapter 8, verses 1 to 20. Deuteronomy chapter 8, verses 1 to 20. Verse 1, the whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land that the Lord swore to give you to your fathers. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothing did not wear out on you, and your foot did not swell these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. And you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land he has given you. Verse 11, take care, lest you forget the Lord your God by not keeping his commandments and his rules and his statutes, which I command you today, lest when you have eaten and are full, and have built good houses, and live in them, and when your herds and flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness, with its fiery serpents and scorpions, and thirsty ground where there was no water, who brought you water out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna that your fathers did not know, that he might humble you and test you to do you good in the end. Beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers, as it is this day. And if you forget the Lord your God, and go after other gods, and serve them, and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Like the nations that the Lord makes to perish before you, so shall you perish, because you would not obey the voice of the Lord your God.
May tuturing ang kabanatang ating binasa bilang isa sa mga farewell speeches ng 120-year-old na si Moses para sa bayan ng Israel. Sinalita niya kasi ang mga ito sa huling mga oras ng kanyang buhay dito sa mundo. Kaya nga, they better listen dahil so far, these are the most important words na maririnig nila mula sa propeta. Ilang linggo na lamang kasi ay nakatakda na silang tumawid at i-cross muli ang border patungo sa Promised Land. After 40 long years, ay mag-exit na sila sa dry and barren land ng wilderness. Kaya nga, He is preparing them for what they need to know para maging successful ang kanilang pamumuhay sa lupaing ito. Makikita natin yung pagnanais ni Moses na magtagumpay sila at mamuhay ang mga ito ng nakalulugod sa Panginoon pagdating nila sa lupang ipinangako. At huwag na nilang muling ulitin pa yung naging pagkakamali nung nakaraang henerasyon. Bakit? Kasi nakatala sa Deuteronomy chapter 1 na ang unang henerasyon ng Israel ay hindi naka-enter ng Promised Land. Sa anong dahilan? Malinaw, ayon sa Hebrews 3 chapter 19, they were unable to enter because of unbelief. Dahil hindi sila nagtiwala at naniwala sa Diyos. Dahil pinanghinaan ng loob ang mga ito at nagpadala sila sa takot sa mga tiga-Canaan. They refused to go sa Promised Land dahil mas stronger and mas taller sa kanila ang mga ito. At sabi nga sa Deuteronomy chapter 1, their hearts melt. Nanlupaypay daw sila at nalusaw umano ang kanilang puso sa sobrang takot. At ang kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos ang naging dahilan ng paggawa pa nila ng mas matitindi at mas marami pang mga kasalanan. Hindi nila pinaniwalaan ang pangako ng Diyos that He will fight for them just as He did in Egypt. Hindi nila tinandaan man lang kung paano sila pinalaya sa pagkakaalipin nila mula sa Ehipto. At dahil dito, hindi nila nagawang makapasok sa lupang ipinangako. At hindi nila conquer yung Promised Land. Ayon sa verse 35, sabi ng Panginoon, binar sila dito from entering it. Not one of this evil generation shall see the good land that I swore to give to your ancestors. Kaya nga tila sinisigurado ni Moses dito that this time, they will be obedient. That they will obey God once they enter the Promised Land. Kaya nga kapansin-pansin na ilang beses niyang babanggitin at pagdidiinan yung kanyang mahigpit na tagubilin. 2 times in this chapter, in verses 2 and 18, inutusan niya ang Israel to what? To remember. Habang 3 times in verses 11, 14, and 19, hinikayat niya ang mga ito not to forget. Ngunit sino at ano daw yung kanilang dapat laging isipin at dapat nilang laging alalahanin? Ayon kay Moses, walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga gawa. Dahil tila dito umano nagkulang yung naunang henerasyon ng Israel. Ito yung hindi nila nagawa, kaya hindi sila nakatuloy sa loob ng Promised Land. Kaya hindi sila pinahintulutan ng Diyos na makapasok dito because they failed to remember God and what He has done in their lives. Well, probably, marami sa atin ang nagtataka, ito nga lang ba talaga ang dahilan? Dahil lang ba hindi nila tinandaan at inalala ang Diyos at ang kanyang mga gawa sa nakaraan, ito na, yung magiging nilang kaparusahan? Well, yes. Because of their failure to remember God, nag-breed ito sa kanila ng unbelief. Hindi na nila nagawang magtiwala pa sa pangako at salita dahil hindi nila inalala ang Panginoon at ang kanyang mga gawa. Nagdulot yung unbelief na yon ng rebellion at tahasan nilang paglabag sa kautusan ng Panginoon. Imagine if only the people of Israel would remember what God did for them. If they would remember God who brought them out of the land of Egypt, out of the house of slavery, ay tiyak na magagawa nilang sumunod sa Diyos at maniwala sa kanyang mga salita at pangako. For the Israelites, remembering God
would cause them to walk in faith and obedience to His Word. At alam nyo, the same is true sa atin. Masasabi rin natin that remembering God would also cause us para manampalataya at sumunod sa Kanya. Di ba kapag nananariwa sa ating puso at isipan ang Diyos at ang Kanyang mga dakilang gawa, di ba doon tayo madaling sumunod sa Kanya at maniwala sa Kanyang mga salita? And when we fail to do so, doon mas nahihirapan tayong magtiwala at sumunod sa Kanya. Di ba kung kailan wala sa isip natin ang mga ginawa niya sa ating buhay, doon tayo mas madaling magkasala, ang dali nating labagin ng Kanyang kautusan. Kaya nga yung imperative of remembering the Lord ay hindi lang applicable sa henerasyon na ito ng Israel. Para rin ito sa ating lahat, sa bawat isa sa atin na madalas makalimot at sinadyang kalimutan ang Diyos at ang Kanyang dakilang mga gawa, na siyang nagiging dahilan ng unbelief at disobedience natin sa Kanya. Alam niyo kapatid, napaka-importante ng mensaheng ito sa atin. Dahil tulad ng Israel, ilang oras lamang from now, meron din tayong i-cross na border. We will cross a new year, a new chapter in our life. At ito ang isa sa mga mensaheng dapat natin marinig as we end 2023. Sa pagtawid at pagsalubong natin sa bagong taon, mahalagang alalahanin natin ang Diyos at ang Kanyang mga gawa upang hindi tulad ng naunang henerasyon ng Israel, magagawa nating sumunod sa Kanya at manampalataya. Kailangan natin na mas madalas alalahanin ang Diyos, lalo sa paparating na bagong taon. Kasi for sure, next year, there are many times you will doubt God and His promises. Sa 2024, there are many times you will be tempted to disobey God. There are many times, whether you admit it or not, you will forget God and His Word deliberately. That's why we really need to hear this message ngayong hapon na ito, that remembering the Lord and His works causes the believers to walk in faith and obedience to His Word. Ang pag-alaala sa Diyos ang magdudulot sa isang mananampalataya na sumunod at maniwala sa Kanyang mga salita. Ito ang paraan para madali nating sundin ang Kanyang kalooban at ang Kanyang mga kautusan. Ang kailangan lamang ay lagi natin siyang tandaan at isaalang-alang. Alam nyo, ang remembering is one of the most underappreciated and underrated spiritual discipline. Isa ito sa mga pinakabinabalewala natin. Pero kung iisipin mo lang, ilang kasalanan ang natakasan mo sana at hindi mo nagawa ngayong taon kung inalala mo lang ang Panginoon. Ilang kautusan sana ang nasunod mo kung ikinintal mo sa isipan mo ang Kanyang mga gawa. Ilang pangako ng Diyos ang madali mong pinaniwalaan kung siya lamang ay iyong isinaalang-alang. Ilang unnecessary doubts, unnecessary pains, unnecessary stress and discouragements ang dapat hindi mo naranasan kung inalala mo lang ang Diyos at naniwala ka agad sa Kanyang salita. Kaya makita nawa natin ngayong hapon how important ang pag-remember sa buhay nating mga Kristiyano. I think sometimes the most important thing that we can do in this world, the most important thing that we can do for the Lord is just to remember Him. Minsan, ang pinaka-importante na pwede natin gawin sa mundo at para sa Diyos, hindi naman talaga mag-share ng gospel, manalangin, o tulungan ng ating mga brethren. Minsan, ang kailangan talaga natin gawin ay alalahanin lamang ang Panginoon. Sometimes this is the most God-honoring, the godliest, and the holiest thing that we can do. Don't get me wrong, napakahalaga ng mga nabanggit natin kanina. Pero ang pinupunto lang din natin dito ay napakahalaga rin ng pag-remember lagi natin sa Diyos. Pinapakita lang dito, no, nakalulungkot mang isipin, posible pala talaga na makalimutan ng isang mananampalataya ang kanyang Panginoon. That those who have been redeemed
by the blood of a dying lamb, ay may tendency pala na kalimutan ang sacrifice at yung nagbayad ng ransom niya. Those who have been loved with an everlasting love by the eternal Son of God, pwede palang makalimutan niya yung nag-iisang nagmamahal sa kanya ng lubos. Kasi kung hindi posible yon, why would Christ have to instruct us to remember Him? Di ba? Just hours before arestuhin, pahirapan at i-crucify ang Panginoong Jesus, as He took the Passover meal, kasama yung kanyang mga disipulo, Jesus commanded during the Lord's Supper to do this in remembrance of who? Of Him. Why? Kasi alam niya yung tendency ng kanyang mga tagasunod na makalimutan siya. That's why we need regular reminders of Christ and what He has done on that cross, because we are prone to forget our Savior. Ito na yung unahin mong New Year's resolution, to never forget Jesus who poured out His blood for our sins. Kung ang Israel, they were commanded to remember kung paano sila ni-rescue from Egypt, tayo rin, we need to remember Jesus rescuing us from sin and from death. Makalimutan na natin ang lahat, just never forget the one who died for us, the Lord Jesus Christ. Nawa, wag matulad yung mensaheng ito ngayong hapon sa mga mensahe at katuroang sinadya mong kalimutan at ibaon sa nakaraan. Baunin mo ito sa pagharap mo sa panibagong kabanata ng buhay mo. Di ba kanina lang, ngayong 2023, you probably heard a total of 105 sermons. Pang 106 to. Ilan doon sa mga sermons na napakinggan mo ang talagang isinapuso at isinaisip mo. Ilan sa mga ito yung babaunin mo at ia-apply mo for next year. Kaya nga panahon na rin para ayusin natin yung attitude natin pagdating sa Word. Pahalagahan at iukit natin to sa ating puso at isipan. At base dito sa passage, according to Moses, sa anong partikular na circumstances daw dapat maalala ang Diyos at yung kanyang gawa? Well, meron tayong makikitang dalawang circumstances dito. We should remember God in the hard times of the past, and we also should not forget God in the good times of the future. In the hard times of the past and in the good times of the future. For the first one, verses 2 to 6, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. And He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Makita natin dito, as they prepare to enter the promised land, inuudyok ni Moses ang mga ito na alalahanin yung karanasan nila sa wilderness, partikular kung paano sila ginabayan at tinulungan ng Diyos. Matatandaan kasi na for almost 40 years ay nag-wander sila sa lugar na ito bilang punishment ng kanilang naging disobedience. At sa lugar nga na ito, naka-encounter sila ng mga poisonous animals, ng hunger, ng dehydration due to lack of water, ng maraming conflicts, opposition from other nations, at napakaraming hardships. They were frequently hungry, thirsty, and weary from their wilderness journey. Kaya nga kung sila siguro yung tatanungin, hindi na nila gugustuhin pa na balikan yung ala-ala nila, yung naging karanasan nila. Mahirap itong inuutos sa kanila ni Moses dahil para sa kanila, walang magandang balikan na memory sa wilderness. Pero lilinawin ni Moses dito that the wilderness period was not only a punishment. The Lord led them there with a purpose. It was not a waste of time. Hindi sila nagsayang ng 40 years nung nasa wilderness sila. Bakit? Dahil it is a place of humbling, testing, and provision. Ang wilderness was humbling sa kanila dahil nakita nila yung incapacity at yung inability nila to survive on their own.
Na sa gitna pala ng mga krisis na pinagdaanan nila, hindi pala nila kaya kung sa sarili lang nila. Kailangan pala talaga nila yung Panginoon. At the same time, ang wilderness daw ay isang test. Kasi in-expose daw nito kung ano yung nilalaman ng kanilang mga puso. Para bang chinek up ng Diyos yung kanilang heart dito. At dito, nasubok talaga kung ang Israel ay isang worshiping people who occasionally murmured, or if they were murmuring people who occasionally worship. Dito pinakita kung sila ba talaga ay taong sumasamba talaga sa Diyos at nagreklamo lang paminsan-minsan, o sila ay mareklamong tao na paminsan-minsan lang sumasamba sa Diyos. And lastly, ang wilderness ay naging isang place for provision. Dito, muli nilang napatunayan yung katapatan at kabutihan ng Diyos, na kahit daw naging mahirap yung kanilang mga karanasan sa lugar na ito, their clothes have not worn out on them, and their sandal has not worn out on their foot. Hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. At higit sa lahat, ipinaalala ni Moses dito sa Israel how God fed them with manna, with bread from heaven. Di ba, nag-provide ang Panginoon ng pagkain sa kanila on a daily basis. And it was sufficient for that day. Ang tangi lang namang stipulation is that they could not keep it over for the next day kasi it would rot if they did. Mabubulok at mangangasim daw ang mga ito kung iipunin nila. At bakit nga daw kailangan pa nilang araw-araw na manguha nito? Bakit hindi sila hinayaan ng Diyos na mag-imbak na lang? Sabi sa verse 3, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. They need to depend on God. They need to trust God. They need to trust His Word. Kasi gusto ng Diyos na magdumepende at magtiwala sila from day to day for His provision. Kailangan nilang maniwala sa pangako niya na sa bawat pagising nila ay magpo-provide talaga ang Diyos for their needs. At isa pa, nais din ng Diyos na makita nila that His Word is more important than food. Yes, kailangan nila ng bread to live physically, pero mas kailangan nila ng regular intake ng Word na nanggagaling sa Diyos para mabuhay sila spiritually. At ito yung mga bagay na nais ni Moses na kanilang dalhin at kanilang tandaan sa kanilang pagtawid sa Promised Land. Ipinapaalala niya dito yung mga pangyayari at yung mga leksyon sa nakaraan para ipamuhay at i-apply nila sa buhay nila ngayon at sa hinaharap upang mamuhay sila ng may pagsunod, pananampalataya at nakalulugod sa Diyos. And that's the point. Believers ought to always remember how God led them through the difficult times in the past for them to live by faith in the present and in the future. Tulad ng Israel, dapat lagi nating tandaan yung mga pagsubok at kahirapan na pinahintulutan ng Diyos sa ating buhay at kung paano niya tayo tinulungan at inakay sa panahong yon upang mamuhay daw tayo ng may pagsunod at nakaluluwalhati sa Diyos ngayon at maging sa hinaharap. Di ba lahat tayo we can relate dito? Because just like Israel, we all have our wilderness experience in our lives. Maybe many years ago, may ganito kang karanasan, or perhaps ngayong taon lang, masasabi mo na talagang ikaw ay nahirapan at talagang nasubukan. Pero pag binalikan mo ito ngayon, tignan mo ito in light of this truth. Alalahanin mo yung mga pagsubok na yon at tignan mo ito sa lente ng katotohanan ito na inalaw ito ng Diyos for a purpose. Ano yung purpose? The same. So that He might humble you, test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Pag binalikan mo yan ngayon, may kita mo na napaka-humbling pala nung karanasan na yon. Napatunayan mo kasi na hindi mo pala kaya kung sa sarili mo lang. Kailangan na kailangan mo pala ang Diyos. Kung wala pala siya, di mo kakayaning mabuhay. Hindi ka magsusurvive sa gitna ng mga severest trials sa iyong buhay.
Alam nyo, ganyan yung naging realization ni David sa Psalms 124. In-acknowledge niya na dahil lamang sa Diyos, kaya niya nalampasan at napagtagumpayan ang kanilang mga laban. Hindi sa sarili niyang lakas o sa kanyang galing. Sabi niya doon, if it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. Walang ibang makitang explanation si David. Wala siyang ibang makitang dahilan kung bakit niya ito madalampasan. Talagang dahil lamang sa tulong at biyaya ng Diyos, kaya niya ito napagtagumpayan. And the same is true sa atin. Hindi tayo magaling. Hindi tayo madiskarte. O talagang hindi natin kaya kung tayo lang. Dahil lamang talaga sa tulong, awa at biyaya ng Diyos, kaya tayo nakasurvive sa mga heavy trials na pinagdaanan natin sa buhay. We ought to say the same. If it had not been the Lord who was on our side, hindi rin tayo magsusurvive. Ganun din, balikan mo ngayon yung wilderness experience mo at makikita mo na sinubukan ka lang pala ng Diyos para makita niya kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung susundin mo ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. At kung tatanungin kita, sa gitna ng krisis na yon, nasunod mo nga ba talaga yung kanyang commands? Anong nakita ng Diyos na nilalaman ng puso mo nung sinubukan ka niya? Anong pinakita mo sa Diyos? Pagsunod mo o puro pagrereklamo? Pagpupuri sa Kanya o paghuhurumentado? Pero huwag ka mag-alala, kung hindi mo siya nasunod nung panahong yon, may pagkakataon ka pa ngayon at sa hinaharap. Kaya ngayon, mas subukan mo, mas sikapin mo na sundin at luwalhatiin siya. Ipakita mo rin that you are a child of God who murmurs occasionally, but you worship God very often. At sa pag-alaala mo rin ng wilderness experience mo, makikita mo rin yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Hindi ka pa rin niya pinabayaan. Kasi di ba, kahit napakatindi ng problema na dinanas mo, kahit gaano katagal binata yung mga pagsubok na yon, sinustain ka pa rin niya. Hindi pa rin siya nagkulang. Just like Israel, your clothes have not worn out on you. Your sandal has not worn out on your foot. Araw-araw, during those trials, di ba, may kasuotan ka pa rin. Hindi naman nawala, hindi naluma o hindi nasira. Kahit matagal mong pinagdaanan yon, hindi naman nabaga o nalagot yung sapin mo sa paa. Figuratively speaking, araw-araw, nag-provide pa rin siya. Araw-araw, sapat pa rin yung pangangailangan mo. Hindi pa rin siya nagkulang. At malinaw rin dito, sinabi dito, inalaw niya na mag-hunger ka. No kumalam yung sikmura mo para ma-realize niya or ma-realize natin na hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Hindi lang sa physical at sa material na mga bagay, ngunit sa bawat salita ng Diyos. Kaya nga, if you are in Christ, God has not brought you sa wilderness just for the sake na i-starve ka, nagutumin ka. He has brought you there to teach you that man does not live by bread alone. Ang tanong lang naman is that, have you learned that lesson now? Mas pinahahalagahan mo na ba ang salita ng Diyos ngayon more than anything in this world? O mas namumuhay ka pa rin para sa mga pisikal at material na mga bagay sa mundo? Kapatid, the Word of God is better than food. It's more necessary than food. It is more important than your breakfast, than your lunch, than your dinner, than your midnight snack. God's Word is our daily bread. Skip your meals, but do not skip the Word. Di ba si Christ, ang tunay na Israel, dinanas rin niya yan sa wilderness. Di ba, nagutom at nauhaw siya. No food and no water for 40 days. At di ba sa panahon na yon, doon siya tinempt at tinukso ni Satan
Minock siya ni Satan that if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Pero sinagot niya ito. Ano yung sinagot niya? Ang naalala pa rin niya, salita pa rin ng Diyos. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. You see, kung saan nag-fail ang bayan ng Israel, yung true Israel na pagtagumpayan niya yon, ipinakita niya dito yung sufficiency ng word for enduring the wilderness. Ang bawat salita at pangako ng Diyos pala ang totoong magpapanatili sa ating buhay at malakas sa gitna ng pinakamatinding krisis ng ating buhay. Pinapakita lamang dito that the sharpest learning curve and the most significant lesson ay natututunan through the difficult times. There are lessons na matututunan mo lang talaga sa wilderness at hindi sa promised land. Rock bottom will teach you lessons that mountain tops never will. Wilderness will teach you lessons that the promised land will never teach you. At huwag mong sayangin ito. Huwag mong kalimutan ang mga ito. Gamitin mo yung mga natututunan mo para mas luwalhatiin mo siya ngayon at sa paparating na bagong taon. Kaya ngayon challenge natin dito, do not waste your painful and humbling experiences in the past by living a God-honoring life now and moving forward. Huwag mong sayangin yung mga karanasan at mga katuruan na naranasan mo during that wilderness experience. Mamuhay ka ng may pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Nawa makita nating lahat ngayon that ang wilderness talaga ay essential sa buhay ng isang Christian. Kailangan talaga natin itong pagdaanan. Dahil ito yung magpapabanal at magpapawangis sa atin sa Panginoong Yesus. Lagi mo lang tandaan, lagi mo lang i-consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Kaya baguhin na natin yung attitude natin when we are going through dark providences and adversities in life. Isa siguro sa magandang attitude na i-adopt natin ay yung tulad ng naging attitude ni Paul Washer na madalas kong naririnig sa ating pastor. Nung tinanong si Paul Washer tungkol sa hirap na dinanas niya sa ministry, alam niyo kung ano naging sagot niya? I would not trade the difficult years for all the prosperity in the world. God knows what each one of us must suffer in order to be conformed in the image of Christ. Kapatid, tulad niya, ganito yung attitude natin. Huwag nating ipagpalit yung mga paghihirap na naranasan natin, yung wilderness na yon na pinahintulutan ng Diyos sa mga buhay natin. Never trade those difficult years, those wilderness experiences para sa anumang kaginhawahan dito sa mundo. Alam ng Diyos, kailangan mong pagdaanan yon para mapabanal at para maging kawangis mo si Kristo. Just remember na kapag na kay Christ ka, the testing times are the teaching times for us. Kaya kapatid, kung makikita mo yung sarili mo na nasa dry and barren land ngayon, tulad ng wilderness, huwag kang ma-discourage. Do not waste this season in your life. Ibigay mo sa grief, sa sorrow at sa tears yung due place niya sa panahong ito. Baunin mo lahat ng pwede mong matutunan sa karanasan mong ito ngayon. Huwag mo lang kalimutan na i-practice yung discipline of remembering. Sa gitna niyan, always remember His mighty works in your life. Yung naging faithfulness niya sa buhay mo at sa iyong pamilya. Think back on the time na tingin mo nagwa-wander ka sa wilderness at paano mo ito nalampasan. He has carried you through the past trials and hardships in life. At kung nagawa niya to in the past, ay pwede rin niyang gawin ito in the future. Yan yung magpapatatag sa'yo habang nasa wilderness ka. Oo, walang guarantee na matatapos yan soon, that you will enter the promised land agad-agad. Perhaps baka nasa wilderness ka pa hanggang 2024. Pero if tomorrow is going to be harder than today, if next year is more challenging than 2023, tandaan mo,
you'd still have the promise from the mouth of the Lord. Nasa iyo pa rin yung pangako ng Diyos. At ito yung magsusustain sa iyo when life is very hard. When it is pressing you sa ground. Tandaan mo, ang mga pangako ng Diyos ang magsusustain sa iyo kapag meron kang isang loved one na malalagay sa ICU next year. Kapag wala ka ng maisaing na bigas, kapag wala ka ng maihagilap na pambayad sa iyong upa, pag hindi mo na mabayaran yung mga bills mo, ang salita ng Diyos ang magsusustain sa iyo. Sapat yung pangako ng Diyos. Pag madilim na yung kapaligiran mo, kaya kanyang isustain kapag natatakot ka na. Kaya kanyang sustain kahit nasa gitna ka ng marital conflict at mga financial struggles. The promises of God are more than enough to keep you going. Di ba si Hudson Taylor, the great pioneer, missionary sa China, sabi niya, sa 51 years niya sa ministry, napatunayan niya that in the greatest difficulties, in the heaviest of trials, in the deepest poverty and necessity, never once na nabigo siya sa Diyos. Sa 51 years niya sa ministry, na isang beses daw, hindi nag-fail ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga, it enabled him na sabihin with unwavering faith, nung walang-wala na siya, meron na lang siya is 25 cents, nanampalataya pa rin siya, at sinabi niya that all he has is 25 cents and all the promises of God. How about you, ikaw, kapatid? Anong meron ka na lang ngayon? 2 gatang na bigas? Kalahating kilong karne sa ref? Well, don't just say that you only have those things. Kasi in reality, you have so much. If you are in Christ, you have 2 gatang na bigas and all the promises of God. You have kalahating kilong karne at ang lahat ng pangako ng Diyos. Kahit wala na yan, kahit wala nang matira sa'yo, tandaan mo, you have nothing plus all the promises of God. And that's okay. That's more than enough. That will sustain you next year at kaya niyang isustain yung entire lifetime mo. Yes, totoo, napakahirap sa wilderness. Wala namang nagsabing magiging madali. Pero huwag kang mag-alala. Dadaanan mo lang to. Kasi tandaan mo, God had delivered the Israelites from Egypt so that they could inherit the promised land. Pinalaya sila sa Ehipto dahil ang destinasyon nila ay promised land, hindi naman yung wilderness. In the same way, nirescue tayo ng Diyos para hindi dalhin sa wilderness, pero para sa promised land. If you are in Christ, promised land is your ultimate destination, not wilderness. Temporary lang yan. Kaya let's look forward sa ultimate promised land, our heavenly home, ang eternity with the Lord, with the presence of Christ, at pagkakaroon ng unhindered fellowship sa Kanya. Pero let's also remember the price that Christ paid para makarating tayo, para biumahe tayo patungo sa promised land. Kailangan niya munang ma-experience ang pinakamatinding uri ng wilderness. Binuhos ng Diyos ang lahat ng puot at galit niya sa ating mga kasalanan sa Kanya. And that's the only reason kung bakit we are bound on the promised land. Kasi si Christ, dinaanan niya muna yung wilderness para sa atin. Kung hindi niya ito dinanas without Christ, sa hell ang destination nating lahat. At kung meron pa dito na outside of Christ, well, you might die in the wilderness. Hanggang dyan ka na lang talaga. In fact, naghihintay sa iyo ang pinakamatinding uri ng wilderness, which is hell. Panahon na para consider mo naman yung eternity mo at hindi lang yung maikling buhay mo dito sa mundo. Baka 2024 na ang last year ng buhay mo. Kaya nga I-encourage you to end 2023 with a bang. End it on a very high note by having faith in Christ and by repenting of your sins. Don't cross 2024 without Jesus Christ. Huwag mong hayaang pumatak ang 12:00 mamaya nang wala ka pang Kristo. Harden not your heart. Today is the day of salvation. December 31, 2023. 123 is the day of your salvation. And secondly, in the good times,
of the future. Matindi yung naging babalaan ni Moses sa posibilidad that they will forget God by not keeping His commands. Bakit? Dahil maaari daw na kapag sila daw ay nakakain na at nabusog, nakapagpatayo na ng magagandang mga tirahan, mayroon na silang yumayabong na bakahan at kawan, ay maaaring magmataas na ang kanilang mga puso at tuluyan na daw nilang makalimutan ang Diyos. Alam ni Moses dito na likas sa mga taong makasalanan na makalimutan ang Panginoon sa oras na sumagana at umunlad yung kanilang pamumuhay. At ang pinakamatindi dito, ayon kay Moses, oras daw na makalimutan ng Israel ang Panginoon, matetempt na daw sila na makalimutan din na it was God who offered them such provision. Kukunin na daw nila yung credit for the Lord's achievements. Iisipin na umano nila na sa sarili nilang abilidad, kakayahan at lakas, kaya nagkaroon sila ng kaunlaran at kasaganahan sa kanilang buhay. Sisimulan na nilang isipin that their success was due to their own strength and wisdom. You see, yan yung mahirap kapag natikman ng isang makasalanan ang kasaganahan at pag-unlad ng buhay. Unfortunately, prosperity might cause them to forget God. Ganito katindi yung danger. Ganito katindi yung peril ng prosperity. It would make you think na you have your wealth by your own ability and your own power at hindi dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Kaya mapapansin dyan, sinadyang ipaalala ni Moses sa Israel sa verses 14 to 16. Sinabi niya dyan that the Lord our God is the one who saved them, led them, watered them, fed them, and gifted them. Sinadya niya talagang sabihin ito upang ibaba sila. Tila sinasabi ni Moses dito na kung ang Diyos pala ang nagligtas, ang nagbigay sa inyo ng maiinom at pumawi ng kanilang mga uhaw at nagpakain at nagbigay sa kanila ng karangyaan, what was there to be proud about? Bakit sila magmamalaki? Anong ipagmamalaki nila? At kasabay nito yung matinding babala that if they forget the Lord our God and go after other gods, they will surely perish. Kapag nakalimutan nila yung Diyos at naglingkod sila sa ibang mga Diyos-Diyosan, ay katapusan na nila, siguradong malilipol sila. Ang gusto lang natin ipakita dito, napaka-importante at napaka-crucial ng pag-remember sa Diyos, lalo na sa times ng prosperity. If they will only look back and remember God, ma-humble at maiiwasan nila yung pwedeng naghihintay na destruction. Kaya nga yung point natin dito, remembering God in times of prosperity brings humility, while forgetting Him leads to pride and destruction. Ito yung tragic pitfall ng prosperity. It would make us proud and forget God. Paniniwalain ka nito na ikaw ang dahilan ng sarili mong tagumpay, na ikaw, dahil sa'yo, kaya umangat at umunlad yung iyong buhay. That everything you have and everything you have achieved comes from your own power and strength. Lahat ng magagandang bagay sa buhay mo ay dahil lamang sa sarili mong magawa. And this is so foolish. This is the height of one's folly. Kasi everything we have and everything we are comes from God. Di ba ayon sa James 1, verse 17, every good thing given and every perfect gift is from who? From you? No, from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sinasabi ng Panginoon dito sa ating lahat that we have these blessings. Ano man yung blessings na na-enjoy mo sa ngayon, you have it because God gave it to you. God gave you the knowledge, the power, and the ability para ma-acquire yan. You are not the source of your own wealth. It is the Lord. Hindi dahil sa'yo, kaya umaangat at umuunlad ang buhay mo. Dahil ito sa Diyos. Kaya nga napakahalaga talaga ng pag-remember. Kasi pag nag-look back ka
sa gawa ng Diyos at pag inalala mo siya, ito yung nagsisilbing gamot at antidote for dealing with pride at deception. Kaya dapat nagbabalik tanaw tayo, lalo na sa mga panahon na umuunlad at umaangat ang ating mga pamumuhay. That's why the challenge is give no room for pride to emerge in your heart by constantly reminding yourself that everything good in your life comes from the benevolent hand of God. Huwag mong bigyan ng puwang sa puso mo ang kahit nagabuhangin na pride. Patayin mo ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa Diyos na nanggaling sa Kanya lahat, hindi dahil sa sarili mong abilidad. Lahat ng magagandang nangyayari sa buhay mo ngayon, Diyos ang dahilan yan. Pero lahat ng pangit, unpleasant sa buhay mo, sa'yo talaga yan. Yan yung i-claim natin. Yan lang yung pwede nating angkinin. Pero lahat ng magagandang bagay, dahilan yan ay ang Panginoon. I-assess mo yung sarili mo. Look around at the good things in your life right now. Tignan mo ngayon lahat ng magandang buhay or magandang bagay sa buhay mo na meron ka ngayon. Totoo ba na naniniwala ka lahat yan resulta ng hard work, ng labor at efforts mo? Iniisip mo ba talaga na dahil sa'yo, kaya mo natamo yung mga bagay na yan? Have you realized na kaya kami maganda at stable na trabaho ngayon dahil sa tulong pa rin ng Panginoon? Na kaya nababayaran mo on time yung mga bills mo ay dahil din sa Kanyang provision. Have you forgotten na Diyos din ang dahilan kaya lumalago ang iglesia at nagiging mabunga yung ministry mo? It's not you. Na kaya lumalaking mabuti at disiplinado yung anak mo ay hindi naman talaga dahil sa'yo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Nakalimutan mo na ba na kaya yumayabong at nag-flourish yung Christian life mo ngayon ay dahil lamang talaga sa Kanya. Kaya nga simulan mo nang alisin sa isipan mo na tuwing you achieve some success, dahil lang ito sa galing at diskarte mo. Give credit to whom credit is due. Give glory to whom glory is due. And it is due for the Lord, not for you. Bakit di natin tularan yung psalmist sa Psalms 115? Sabi niya doon, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Lord, wag sa amin, kundi sa'yo. Sa'yo ang kapurihan, sa'yo yung karangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob at katapatan. Ganito sana yung maging attitude natin, lalo sa mga panahong umuunlad at sumasagana yung ating pamumuhay. Kaya nga ngayon pa lang, paalala sa atin, kung ang 2024 will be a good year sa atin, do not forget God. Kapag sumigla yung karera mo sa susunod na taon, kapag na-promote ka, kapag naabot mo na yung mga pangarap mo, kapag nakapundar ka ng bahay o ng iba pang ari-arian, kung nagkaroon ka ng fulfilling marriage at vibrant na family life, ng isang fruitful na ministry, tandaan mo, ang Diyos lamang ang dahilan ng mga yan. Wag na wag mo siyang kakalimutan. And for the last time, let me ask you, nasa anong punto ka ng buhay mo ngayon? Paano mo makakarakterize yung buhay mo? Nasa wilderness ka ba? O nasa promised land na? Pero alam mo kapatid, regardless kung nasan ka ngayon, pareho pa rin yung imperative. Pareho pa rin yung command. Alalahanin mo lagi ang Diyos. Next year, 2024, you might still be in the wilderness, but always remember God and His goodness. Or baka next year, you might be in the promised land na. Still, same command pa rin. Never forget God. Whether in poverty or in prosperity, to remember God is our solemn duty. Tandaan natin yan. And as we end, let me tell you a story ng isang sikat na hymn writer at isang Christian minister by the name of John Newton. Alam niyo, nakita niya kung gaano ka-crucial at gaano ka-importante sa buhay ng isang Kristiyano ang pag-remember. Kasi alam niya daw kung gaano ka-fickle at kung gaano ka-unreliable yung memories natin.
Nakita niya na yung Christian life daw is a matter of active remembering from its beginning to its end. At kapag binasa mo yung autobiography niya, napakadaming beses na inadmit niya na nag-i-struggle talaga siya sa pag-alaala sa Diyos. Kaya nga nung naging minister siya sa isang parish or parish of Olney, dun sa taas ng fireplace niya, meron siyang pininta na verse sa wall niya. Isang command to remember mula rin sa aklat ng Deuteronomy. At ito yung gustong-gusto niyang matandaan lagi. Deuteronomy 15 verse 15. But thou shalt remember that thou wast a bond slave in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Lagi niyang gustong mapaalalahanan na minsan siyang naging alipin ng kasalanan at tinubos lamang siya ng Panginoong Yesus. Kaya nga no wonder, no? Ang pinakahuling recorded words na sinabi niya, my memory is nearly gone, but I remember two things, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior. Kapatid, kalimutan mo ng lahat. Huwag mo lang kalimutan itong katotohanan na to, na ikaw at ako ay makasalanan at ang Panginoong Yesus ang ating dakilang tagapagligtas. Never forget God who never forget you. Huwag na huwag mong kakalimutan ng Diyos na never kang nakalimutan. Hindi ka niya nakalimutan this year at hindi ka rin niya makakalimutan for sure sa 2024 at hanggang sa dulo ng panahon. Kaya huwag mo rin siyang kalimutan. Kasi how can we forget God who does so much to be remembered in our lives? Masyado siyang maraming ginawang kabutihan sa ating buhay para makalimutan natin ang isang mabuting Panginoon. Let us pray. Our faithful Father, thank you for this word, and we admit that many times, Panginoon, this year at sa mga past na panahon, Lord, we have forgotten you. That's why we indulge sa maraming sins. That's why we have abandoned you many times. Lord, help us na itimo sa aming mga isipan ng katotohanan na ito. Yung salita mo ang baunin namin sa paparating na bagong taon. Napakadaming uncertainties. Napakadaming mga bagay na pwedeng mangyari sa amin sa 2024. We might be in the wilderness or we might be in the promised land. But regardless, Lord, kung saan man kami matagpuan, help us to really remember you, Panginoon. Remember the Lord, our God. Maraming salamat po. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.